JL, ilan ka kanina sa quiz? Medyo mababa nakuha kong grado eh. Ikaw ba? Kayo ba guys, ilan ka kanina sa quiz? Buti na lang ako kahit pa paano. Perfect. You know, perfect daw siya ako, Gara. Talaga, wala tayong magagawa guys. Tara, dagat tayo guys, sa palubag ng loob. Paano kaya? Dagat tayo. Pampalubog ng loob. Bukas na doon. Tara na. Ngayon na? Sige, pwede. Wala mo tayong gagawin eh. Ano ba guys? Ano guys, bukas na. Bukas na tol. Wala naman tayong para makapagpahinga. Bukas juris tayo Oo, maganda dun tol. Sabi niya, nakaka-relax daw. Nakaka-relax Paano? O, paano? Paano guys? Bukas na lang ah. Bukas na lang. Bye-bye. Tara. Kita tayo. Tara, bukas na lang. Tayo bukas Ingat kayo ah. Sama tayo bukas. Basta maganda dun, nakaka-relax dun. Buti na lang natuloy ito kahit na pabagsak tayo sa mga midterm exam natin. Deserve naman. Brad, napansin ko pala. Kung taas na nakuha mong grade sa STS lalo yung midterm exam mo. Kasi ganito yan pre. Yung lola ko kasi maalam siya sa ganyan. Kaya madalas siya magkwento sa akin about sa history at saka sa mga Pilipinong scientists. Kumbaga advanced na ako. Kaya pala ganun. Sana all. Papanglamang. Hindi naman sa ganun pare. Buti ka pa. Ano sunod? Kinakain pala itong lupa. Kagaya nitong mangga pare. Oo, ano meron dyan? Alam nyo ba na si Ramon Barba na naka-invento ng spray para mabilis magbulaklak yung mga mangga natin. Galing naman nun. Kaya pala kahit minsan hindi Kaya seasonal. hindi na natin kailangan maghintay pa ng season ng mangga para mag-harvest yung mga farmers Totoo. natin. Pansin ko din kahit na hindi season, may tagmangga pa rin talaga. Galing. Sarap itong pritong bangos, no? What if may version nito, piritong tilapia? Ayan, isa pa yan pare, yung tilapia. Talaga? Alam nyo ba na si Rafael Guerrero ang naka-invento ng sex reversal? Kaya mas marami ang lalaking tilapia kaysa babaeng tilapia. Ano ba kang lalaki? Nakikinig Kasi- ka talaga sa guru natin. Yung lalaking tilapia, mas malaki sila Lolo pala. kaysa sa babae. Kumbaga kasi, 'di ba sa mga pamilihan, mas malaki yan, mas mataas ang timbang ng lalaki kaysa sa babae. Ngayon alam ko na din kung bakit puro karamihan sa mga tilapia is pinipili yung mas malaki kaysa sa maliit. Ganda naman ito, pwedeng pang-display sa loob ng bahay. Isa pa yan pare. Alam niyo ba na meron tayong Filipino scientist na naka-invento ng gamot na gamit yung venom ng sea snail? Sino yun? Siya, si Lourdes Cruz. Galing. Dahil mo namang alam. Yung gamot na na-invento niya is hindi siya nailabas dito sa atin dahil dun siya tuluyan na nagawa sa ibang bansa. Sayang naman, kung dito rin siguro sa Pilipinas, marami ding natulungan mga Pilipino yun. Kung gusto nyo, sama kayo sa akin minsan sa bahay Tara guys! Maganda yun, maganda. para matanong natin yung lola ko tungkol sa iba pang mga lesson natin sa STS. Kasi maalam yun. Tsaka, Chuck, maraming may tuturo sa atin at makikwento yun. Tara guys, Sige. para tumaas din yung mga score natin, lalo pa nagko-quiz. Para mga... Bukas na ba tayo agad pupunta? Go! Go! Sige! Sige. Tara na guys! Kain na muna tayo. Pasok nun. Uy, may nag-chat. Ano kaya to? Ay, oo nga pala, no. Pupunta nga pala sila ngayon dito. Papaalam muna ako kay Lola.
Saan kaya si Lola? La? O, bakit, Red? La, pwede po pumunta dito yung mga klase ko. Sige, bakit? Gusto po kasi nilang marinig yung mga kwento mo about history. O, sige, papuntayin mo sila dito. Sige po. Oh, nandiyan na ba sila, Red? Papunta na po sila, La. Asan na kaya sila? Machat nga. Red? Uy, ayun na pala sila. Oh, nandiyan na pala kayo. Oo, tol. Sensya na. Natagalan. Wala kasi naman sakyan na Tara, jeep. pasok kayo. Salamat, tol. La, dyan na po sila. Pamano po. Gandang hapon po. Buo kayo mga tol. Yun, makainom tayong malamig na tubig. Tubig muna kayo guys. Sige, tol. Pahinga muna kayo saglit. Ang ganda na pinuntahan natin nakaraan sa dagat, no? Nakaka-relax yung lugar doon. Balik tayo ulit. Oo, pwede, di ba, Red? Pag may time ulit. Nasa pala si Lola mo? Dito may ginagawa pa kasi. Pero maya maya patapos na rin yan. Hintayin na natin. May kwento na rin yan. Ala, kaya po pala sila nandito kasi po nakwento ko po sa kanila na maalam ka about history. Gusto rin po kasi nilang malaman yung mga panikwento niyo po sa akin. Guys, ano bang gusto nyong malaman? Yung mga gusto nyong itanong sa lola ko. Ako yung practices dati ng mga Pilipino. Ayun ba? Ganito kasi yung kwento sa akin ng lolo ko noon eh. Noong unang panahon, ang mga Pilipino ay nagpupunta sa mga dalampasigan upang makipag-barter sa mga bansang China, Java, Borneo at Thailand. Nakikipagpalitan sila ng kanilang mga produkto sa mga Pilipino kagaya ng mga tela, bakal at mga alahas kapalit sa produkto ng mga Pilipino na pampalasa na sa Pilipinas lang matatagpuan. Ang paraan naman nila para makakuha ng pagkain ay pumupunta sila sa dagat upang manghuli ng mga isda. Sila din ay nagpupunta sa bundok upang makahuli ng baboy at iba pang hayop na mapagkukuhanan nila ng karne. Ang galing. Ako po, may tanong naman po ako. Ano naman po nangyari nung Spanish colonization? Yung dun naman, tanda ko yung kwento ng lolo ko sa akin na Noong taong 1521, dumating ang mga Espanyol at nasakop tayo ng 300 taon. May mga pagbabago tulad ng relihiyon at edukasyon at nabuo ang mga Ilustrados. Pero nawalan tayo ng kalayaan. Lumaban ang mga Pilipino para sa kasarinlan. Pero may maganda din po ba silang nagawa sa atin yung pagsakop nila? meron naman, yung magandang na gawa nila.
Noong simulang dumating ang mga Espanyol, ipinakilala nila ang Kristyanismo at edukasyon sa ating bayan. Nandito na nagpatayo sila ng simbahan at mga paaralan na naging bahagi ng ating kasaysayan. Ganun pala yun. Galing. Pagkatapos po tayo sa hopin ng mga Espanyol, ano po yung mga sumunod na sumakap sa atin? Ang sunod na sumakap sa atin is yung mga Amerikano. Mating ang mga Amerikano at sinakop din tayo. Ngunit, nagdulot ng positibong pagbabago ang pagsakop nila tulad ng sistemang edukasyon sa Ingles at pagpapalaganap ng demokrasya at kalayaan. Ako, may tanong po. Ano po mga ginagawa ng katutubo nun? Tungkol naman dyan, Ang pamumuhay noong unang panahon ay ang pagtatanim ng mga gulay, bigas at iba pa. Sinasagawa nila ang tinatawag na kaingin upang simulan ang panahon ng pagtatanim. Kaya din nilang malaman kapag may paparating na malakas na ulan dahil sa kanilang mga paniniwala. Kagaya na lamang ng kapag dumilim ang langit, ito ay isang senyales na may paparating na bagyo. nasa na kaya sila? Kaya nga, nakahanda na itong mga pagkain, no? Ang dilim-dilim na din. Magwawalis muna ako sa labas, hintayin ko sila. Mukhang uulan na. Halina't kumain na kayo. Mga dato. Sige, pasok kayo, upo kayo. Dami niyo naman dinala. Kumain na kayo. Mukhang napagod kayo sa inyong paglalakbay. Ang tawag naman sa mga taong nagpapagaling sa kanilang karamdaman noong panahon ay ang mga babaylan. Gumagamit sila ng mga halamang gamot upang malaman ang malubhang sakit ng kanilang mga kasamahan. Nagbibigay sila ng mga prutas, gulay at karne sa mga babaylan bilang kapalit sa bigay nitong tulong sa kanilang kasamahan. Ah, May mga gamit pa nga dyan na katulad ng mga gamit ng katutubo. Kunin mo nga, Red. sige po. Tara po, tulungan mo ako. Tulungan mo siya, tol. Tulungan mo siya, tol. Ingat kayo, tol. Ayan. Almeres tawag dyan. Dito pa, Red. Ayan, tsaka yung kunin mo yun. Huge.
Ito, ginagamit to pangliglig ng bigasin para mahiwalay yung dumi niya. Kahoy. Kawayan yan. Kaya ba yan? Galing, no? Galing nga. Kaya ba yan? Lola, ano naman po yung gamit dyan sa bato? Ito, giling ang bato ang tawag dito eh. Paano po napapagana or nagagamit niyo para panggilingan? Nilalagay namin dito sa loob yung bigas. Tapos, pag inikot mo siyang ganyan, lalabas na siya ng durog-durog na dito. Galing. Galing naman. Ang galing na Ganito ginagamit nila noon eh. Ang gawa ng bilo-bilo. Pwede din mais dito. doon po, ano pong tawag dyan? Ito naman, ito yung tinatawag na almeres. Ano naman po inaano doon? Dinidik, parang dinidik. Pwede, pang dikdik lang to ng mga mga mani. Tsaka paminta, pwede din. Ganun pala yung mga gamit niyan, no? Lola, maraming salamat po kasi kahit pa paano, sa nalaman po namin sa inyo, marami din po kami natutunan. Oo nga po. Tol, maraming salamat dahil sa'yo, marami kami natutunan tsaka sa lola mo. Wala yun, tol. Next time, balik kayo dito para... Tuloy natin ulit yung dagat natin, saya din dun eh. Oh ba? Pag may time. Salamat, tol.